Muli mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Erames ng Christian Cathedral Church. At ngayong gabi ay gusto ko pong maging mas malinaw sa ating pangunawa kung ano yung hiwaga at anong misteryo na may nakapaloob sa paniniwala na Diyos na iisa pero tatlo ang persona. Kaya ang pag-usapan po natin ngayong gabi ang the mystery of Trinity. So sa ating lesson na nating settle ang lahat ng conflicts and confusion doon sa tinatawag nating Godhead. Sapagkat hanggang ngayon po, mula nung time ng Nicene Council, hanggang ngayon ito po ay isang conflict pa rin at inadaan sa debate at ipinapaliwanag, ang iba'y malabo, ang iba'y malinaw, at gusto po nating linawin ito ngayong gabi. In this way, ay maunawaan po ng maraming mga Kristiyano at maging hindi Kristiyano ang ating pananampalataya patungkol sa Diyos at sa kanyang persona. So, we will have a clear understanding of what Trinity really is. So, what is a mystery? Tingnan muna natin, ano yung word na mystery? Mystery means something not understood or be pangunawa. Kaya nga tinawag na misunderstanding. Itong mystery po na tinatawag nating kadiyosan o Godhead, ay tinatawag nating three persons, Father, Son, and Holy Spirit, na ginagamit sa Christian theology noon pa ni Theophilus ng Antioch noong AD 170 at coin naman ni Tertullian about 160 to 225 AD. Kaya sabi nila, si Tertullian ang promotor ng Trinity. Hindi po. Maging sa Bible po, sa mga apostles, Apostle Paul, Apostle John, at maging mga alagad po nila, pinakikita na po na God is in three persons. So hindi lang po ito sa Nicene Council pinormulate yung tinatawag nating Trinity. So yung concept ng Trinity finalized sa unang konselo o council 325 AD sa Nicene Council. Dito ay inaffirm ang pananampalataya ng mga church fathers natin that there is one God in three distinct persons. So, yung mystery na to ay naipapaliwanag o naunawaan na natin ngayon kasi dahil sa meron tayong Old and New Testament. Noong mga time po kasi na yon, lalo na't hindi pa naisusulat ang New Testament, talagang it is a mystery. Kasi meron lamang tayo noon na tinatawag nating Old Testament o yung scriptures. Pero ngayon, kompleto na tayo, bakit nagkikreate pa rin ito ng conflict at misunderstanding? Kasi nga po, hindi naunawaan kung ano ang one God in three persons. So, since narito na ang Bible, ito pong mystery sa ngayon, hindi na. Kasi ano bang mystery ng Godhead? Yung three distinct person, Father, Son, and Holy Spirit. Okay? So kaya nangyari dahil sa hindi nga maipaliwanag at hindi maunawaan, nagresulta ito ng maraming pagtatalo, ng research at nagbunga ito ng different religion and denominations. Kasi bawat religion, bawat denominasyon ng pangrelihiyon, may iba't ibang pananampalataya at paniniwala patungkol sa Diyos. Pero alam niyo po, hindi nagbabago ang sinasabi ng banal na kasulatan at iyan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Kaya yung misteryo ng Godhead na known today as Trinity ay yun ang ating pag-uusapan. Ngayon, anong Trinity? Ang Trinity means three persons in one God. Tatlong persona sa iisang Diyos. At bawat person ay distinct. Hindi separate, kundi distinct and God. So each person is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God, but only one God. It doesn't mean na each person is God ay three gods. Hindi po. Each person is God, but still there is only one God in three or with three distinct person. So ulitin ko po, Trinity doesn't mean three gods. Trinity means one God in three distinct person. At ang composition na pinakamadali pong analogy para maunawaan natin ang Trinity ay ang composition ng man. Sa 1 Thessalonians 5:23, ganito nakasulat.
at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po sinasabi rito, tayo binubuo ng tatlo, espiritu, kaluluwa, at saka katawan. Pero iisang ikaw lang yan. Halimbawa, kayo po ngayon ay nagwa-watch sa akin, ako po ang nakikita nyo ay iisang Ray lang. Iisang Bishop Ray lang. Pero ako po ay binubuo ng tatlo, espiritu, kaluluwa, katawan. Ang spirit ko pang-relate sa spirit realm. Ang aking soul pang-relate sa social world. At ang aking kaluluwa pang-connect sa physical world o physical realm. Iisa lang po ako, pero tatlo ang aking composition. Iisa ang Diyos, pero tatlo ang persona. Father, Son, and Holy Spirit. Iyon po ang pinakamadaling paliwanag para lubusan nating maunawaan ano ang Trinity. Trinity is not about tritheism or yung tinatawag nating three gods. Tritheism is a belief in three separate beings or separate gods. Trinity is a belief in one God with three distinct persons. Ulitin ko po, ganito. Ang tritheism, tatlo yung God na separate po sila. Ang Trinity is one God in three distinct persons, not three separate persons. Kung paano sinabi ni Lord na my Father and I are one, iisa po talaga sila, pero distinct ang Father at saka ang Son, ganun din po ang Holy Spirit. Hindi po sila three beings, sila po ay three person. Ulitin ko po, ang pananampalataya at paniniwala sa Trinity is not about three beings. Hindi rin po ito patripassianism. Kasi ang patripassianism ay paniniwala na yung ama ay naging anak na siyang namatay at siya ang nag-suffered. Hindi po. Ang Trinity ay ang anak, ang nagkatawang tao sa iisang Diyos na namatay at nagligtas po para sa atin. Hindi rin po ito Unitarianism. Unitarianism is a belief that God is limited to only one being, and that is the Father. The Son is distinct and separate being from the Father, not God but the Son of God. Hindi po Unitarianism na ang paniniwala ay meron lamang po sabi rito, isang being, ang Son din ay another being, at ang Son, hindi po God, kundi just Son of God. Hindi rin po ito modalism na ang paniniwala ng Diyos ay three distinct person, not three distinct person, but three forms or modes of activity. Tayo po ay three distinct person. Sa modalism naman, ito yung isa sa paniniwala ng oneness, ay three modes or activity. Parang ganito, yung Son o yung God ay unay naging Father, tapos yung Father ay naging Son, tapos yung Son ay naging Holy Spirit. So hindi po ganoon ang ating paniniwala. Now, ang word na Trinity, tingnan natin. Yung term na Trinity, aminin natin formulated sa Council sa Nicaea. Pero pinagmulan po niyan, mula pa kay Ignatius, okay, tapos kay Tertullian at mga iba pong mga church fathers at mga early leaders na pinormulate o ginawa noong Nicene Council for us to understand what is the Godhead. Kasi yung word lang pong Trinity ang invented. So kung maunawaan natin, kasi yung Trinity ang madaling paraan para sabihin there is one God in three persons. Okay, so the word Trinity is the one that is invented. But doesn't mean the three person or Godhead is invented. No, only the term Trinity. Yung Trinity lang po. Pero bago ba invent tong word na Trinity, meron na pong three persons na before the creation, God exists in three persons. So, kailan lang yung three word na Trinity? Noong 325 AD, pinagtibay, para madaling maipaliwanag na God is in three persons, bigyan namin po yung word na Trinity. Ito ay konsepto na nag-exist both Old and New Testament. So, before the Old Testament, existed na ang three persons.
and then in the New Testament. Old Testament also, but in the New Testament, mas lalong naging malinaw at nakilala nating Father, Son, and Holy Spirit. Sa Genesis 1:1 ay ganito nakasulat, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung pong Diyos doon, o God, ay nasa Hebrew word na Elohim. At ang Elohim po ay plural form ng word na God. Pero nung tinranslate po ito, because there is only one God, hindi po siya God, but is still God. Kasi ang plural po sa kanya, yung persons. At sabi nito sa Isaiah 48:16, kayo magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos. Now, this is the Son talking and saying na mula noon pa, sinugo na ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu Santo. So kita natin sa Isaiah, existing na po ang three persons. So saan pa natin makikita? Mas lalong naging malinaw sa Mateo 3:16 at 17. At nang mabautismo si Jesus, yung anak, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa inyong o sa tulad ng isang kalapati. Ito'y lumapag sa kanya. Makita natin ang anak mula sa tubig umahon, bumukas ang langit. Tapos bumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapati. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. Saan po nanggaling? Sa langit. Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugan. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, there are three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit, nung araw ng Panginoong Hesus ay bautismuhan. Iba yung anak, iba yung nagsalita na ama, sapagkat yung anak ay binautismuhan, iba naman yung Holy Spirit na bumaba sa kanya, iba naman yung ama na nagsalita. Simultaneous po ito mga kapatid, sabay-sabay. Kaya kung sino magsasabi saan sa New Testament, nandun yung word na Trinity. Word na Trinity, term wala po. Yung person, kasi ang word, pag sinabi nating Trinity, it talks about the person. At sa New Testament, Matthew 3:16 to 17, nakita po natin ang tatlong persona simultaneous. Simultaneous, ibig sabihin, sabay-sabay, na may three distinct persons ang one God. So sa Council sa Nicaea ay ganito po. Tingnan natin. Yung word na Trinity is the best word one can explain the Godhead o yung pagka-Diyos. Kaya nung panahon ng Council sa Nicaea, yung word na Trinity, aminin natin, invented at mentioned. So the three person was already existing before the creation, though the word Trinity, okay, finally, formally, ay invented doon sa council, but it doesn't mean yung Trinity, yung three persons, ay invented. Hindi po. Kasi bago yung council, existing na po ang three person before the creation. Ang tawag natin dito ay eternity past. Bakit nagkaroon ng Nicene Council? Kasi nagkaroon po ng paglito ng mga heretical teachings. At ang mga pananampalatayang Kristiyano kailangang ma-establish kasi wala pa pong uniform teachings ang Christianity by that time. Kasi ang mga Kristiyano ay nakakalat sa Jerusalem, Alexandria, sa Antioch, sa Rome, sa Egypt. Kaya yung pananampalatayang Kristiyano hindi pa po established. Sa council na to, nagdi-divide na po kasi ang Christianity. Kaya kinailangan po talagang magkaroon sila ng council. Ang unang council ay naganap sa Jerusalem. Okay? 50 AD. Ito naman, 325 AD, na upang ma-establish ang uniform teachings regarding God or the Godhead. So, ang unang teaching na ginawa sa council, na ito na tinatawag nating ecumenical, ay ang teaching about the Godhead. Kasi nag-arise yung teaching ni Arius na Arianism, na si Jesus daw ay hindi kagaya at kapantay ng Ama, kundi si Jesus ay created by the Father. Kaya may mga religion ngayon na naniniwala
si Jesus ay hindi equal to the Father, but created by the Father. Kaya nung time po na yon, nagkaroon ng tinatawag na Nicene Council para i-establish at maging uniform ang teachings ng Christianity sa buong Christendom ng mga panahon na yon. So yung Arianism, ang nagtulak para ang buong Kristyanuhan o sangkakrisyonan noong time na yon ay magtipon at noong mga panahon nagkaroon ng theological debate, doctrine at natagpuan nila na itong Arianism is an erroneous doctrine Christian doctrine. So dalawang theologian ang kilala nung time na yon, si Alexander at si Athanasius ng Alexandria o meaning ng Egypt. Sa kabilang panig naman na nagpo-promote ng Arianism ay si Arius at saka yung kanyang mga kasama. Sa council na to, nagkaroon ng palitan ng belief o ng tinatawag nating teachings. At natagpuan nila na yung Arianism ay isang heretiko. Kaya yung Arianism teachings, pinaalis sa Orthodox Christianity. Kaya doon po nagsimula na yung tinatawag nating Trinity. Pero ulitin ko po, bagamat ang Trinity, the word Trinity was invented, but the teachings of Trinity that there is one God in three distinct person ay mayroon na po bago yung tinatawag nating Church Council na Nicene Council. Because ang Trinity existent na before the creations. So tingnan naman natin yung Godhead o yung tinatawag na pagka-Diyos. Sa Colossus 9, si Kristo ang fullness ng Godhead in the bodily form. So, ano ba ang ibig sabihin ng Godhead? Ito ay ibig sabihin ng divine nature or essence of God. Essence is the quality of a person. Sabi ng Merriam-Webster, para madaling maunawaan, Godhead is the nature of God, especially as existing in three persons. So maging ang mga hindi po Kristyano, naniniwala na ang Godhead, ibig sabihin tatlong persona. At tayo po, sasabihin natin, bakit tayo naniniwala? Sapagkat sa banal na kasulatan po, Old and New Testament, ay tatlo lamang ang person na God. And when we say three person, yun po yung walang iba, Father, Son, and Holy Spirit. Ano naman ang person? A person is someone who have mind, will, and emotion. So each person in the Trinity, may mind, may will, and may emotion. May isip, may damdamin, at may sariling pagpapasya. Ang Father ba may mind, will, and emotion? Yes. Ang Son ba may mind, will, and emotion? Yes. Ang Holy Spirit ba may mind, may will, at emotion? Yes. Each one has mind, will, and emotion. And their mind, will, and emotion never contradicts to each other's decision. Bagamat tatlo po ang kaisipan, tatlo damdamin, tatlo ang pagpapasya kasi tatlong person, hindi po sila nagko-kontra-kontra. Halimbawa, ng Panginoong Hesus, bumaba rito sa lupa the night before that Huwebes Santo tawag natin, bago siya kinabukasan, masacrifice, nagkaroon siya ng struggle. Alam niya ang purpose niya eh. Pumunta siya sa lupa to do the will of the Father to be a sacrifice for our sin. However, because first time na yung three persons, because of the sins of the world, yung ating kasalanan, magkakaroon ng separation sa kanyang Father, kaya nag-struggle po siya. Gayon man, sabi niya, not my will, but yours be done. Jesus said, your wills be done. Alam ng Panginoon ko anong kalooban ng Ama. But he was in the struggle. But he made a choice and made the decision, your will be done. So anong kalooban ng Ama? The will is to be a sacrifice. Ano naging will ni Christ? Alam niyang mahirap at hindi madali. The Father's will be done. So Jesus died for all mankind. Yung three persons, sabi natin kanina, na tinatawag nating Godhead, ay already in existence before the physical or material world existed. Each person has a role in creation and everything to mankind. Halimbawa, sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God, Elohim, created the heavens and the earth.
Now, the word Elohim, sabi natin kanina, is God in a plural form. There we see the Godhead, each person, may involvement sa creation. Yung one God na to, yung creator, yung kilala nating Father is the speaker. God the speaker, and the word, ni-speak niya, the spoken word, walang iba, kundi yung Son, si Jesus. At ang Holy Spirit, na nandun na sa Genesis, the day that creation is already present on the day of creation. In the beginning, God, Elohim, Father, Son, and Holy Spirit, created the heavens and the earth. So Genesis 1:1-3, ito po nakasulat. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Ito na po yung detalye, yung verse 2. Verse 1, one God in three person. Verse 2, yung unang binanggit dito na person ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. And nasaan yung Father? The Father and the Son is also there, present there. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. God the Father spoke and there was a light. Kasi sabi niya, magkaroon ng liwanag. So in verse 2 and verse 3, present po ang three person. And they are known in the beginning of creation bilang Elohim. Hindi pa po sila known as Father, Son, and Holy Spirit. Na-known sila Father, Son, and Holy Spirit, particularly in the New Testament. But in eternity past, existing na po ang three person. Speaker, Word, and then the Spirit. Nagpasimula siyang verbo, John 1:1-3. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinag-usapan naman po natin ngayon ay ang second person, ang Word. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan man at alinman, sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala ang Son, wala yung Word, wala pong makikreate. Kung meron namang speaker, the Father, at meron namang Word, walang Holy Spirit, hindi naman po magiging real at existent ang mga word na sinabi ng God o ng Father. Kaya sa creation pa lang, nandun po ang function ng three persons. Ang Trinity ay naging, sabi nga natin, naging mas malinaw sa creation ng man. Sapagkat ng God created man, ito po, ginamit yung word na are, atin. Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa iba pang mga nilikha ng Diyos. Yung fourth word na atin ay plural. Hindi, kung ang Diyos ay singular na singular lang, dapat sinabi niyang lalalangin ko ang Diyos. At hindi po anghel ang kausap ng Diyos dito. Sapagkat sa verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang siya o nilalang niya sila na lalaki at babae. Mga kapatid, malinaw po, ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. At nilikha na lalaki at babae, saan nyo? Saan nyo larawan ng Diyos, nang sinabi ng Diyos, likhain natin. Okay? So, the scripture plainly said that there is only one God. One God means one source. Okay? Ang Father ba ay source? Yes. Malakay 2:10. Wala bagang tayo lahat na isang Ama. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo ang bawat isa laban sa kanyang kapatid? Iisa lang po ang Diyos, ang Ama. Ang the word Father means source. Ab or Aba means source. At makikita po natin yan sa unang Korinto 8:6 na yung Father ay source. Okay? Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, referring to Jesus. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki
at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung anak na isisilang ay tinawag din pong Walang hanggang Ama because the Father is source, means source. So God is the source. Sinong source na God? Elohim. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya yung God ay source. Okay? Ang Father ay source, ang Son ay source. So, the word source, Father, is in the three person in Trinity. Each person in the Trinity is source. Pinagmulan, ang ibig po sabihin ng source. So, para mas maging malinaw, ako po ay tatay na, may mga anak ako. Paano ako naging tatay? Galing po sa akin kasi yung semen o semilyo na nilagay sa misis ko na mabuo yung aking tatlong anak. Kaya nung sila po yung nagsilaki, dahil ako ang source, ako ay kanilang father. Dahil ang God ay source ng lahat ng nilikha, visible and invisible. So God is the source, God is Father. So yung person ba na Father ay Father? O yes naman. 1 Corinthians 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Isa po ang Diyos, ang Ama. Ang Ama ay source, God, Father, na sa Kanya lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Lahat ng pinagmulan, ang pinagmulan ay tinatawag at kinikilalang Father. Si Jesus din naman ay Lord naman dito at ang sabi rito ay sa pamamagitan niya nalika ang lahat ng bagay at tayo ay nasa Kanya. So ang Father, ang God, Father ay Father. Yung person ng first person na God, na Father ay Father. Kasi siya po ay source. The Son is also source, yung anak. Nasabi rito sa John 1:3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng bagay o lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So si Jesus ay co-source. Kaya siya rin po ay Father. But there is only one Father. Para di tayo malito. Jesus said, my Father and I are one. So yung first person ay Father, yung second person is co-source o co-creator. Kaya sabi na Isaiah 9:6 at 1 Corinthians 8:6, siya po din ay source. Okay, at Isaiah 9:6 siya po ay Father. Ang Holy Spirit din po ay source. Genesis 1:2 and Psalms 33:6. At ang lupa'y walang anyo at laman at ang kadiliman ay sumasababaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos, the first person mention na pinakilala, verse 3 in Genesis 1, ay ang Espiritu ng Diyos. Sumasababaw ng tubig. Bakit? Because the whole creation was created because of the Holy Spirit. Kasi tatlo nga po sila, co-creator ang bawat isa. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari ang mga langit. Word ang ating Panginoong Hesus. At ang lahat na natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga, the breath ng kanyang bibig. Ito po'y walang iba kundi ang Holy Spirit, yung breath of life na galing sa bibig ng ating Diyos. Now, each person is a source. Sa bawat person ng Godhead ay source. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya sabi ni Christ, ako at ang Ama ay isa. So, my Father and I are one. Kasi si Jesus, co-source ng ating Ama na manlilika. 1 John 5:7, there are three that bear witness and record in heaven, that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So yung three person is one God. Now, hindi po three gods, hindi three beings, but one God. Hindi three gods. Okay. Ang Christianity naniniwala, okay, na ang Godhead ay Father, Son, and Holy Spirit is equal in nature, in essence, in substance. In the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, all are equal. Okay. Tingnan natin, Trinity in the Old Testament, God revealed Himself in the Old Testament as Yahweh. At ang Yahweh ay Father, Son,
and Holy Spirit. He revealed Himself as Yahweh. At ulitin ko po, Elohim, God, ay plural form. Name na Yahweh, kasi yun yung God, si Elohim, kaya yun po ay Father, Son, and Holy Spirit. Trinity is already manifested in the Old Testament. This is a proof. The proof of this is when Moses asked God, what is your name? And God answered, I am. And the name I am ay kinlaim ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8, verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. So dito natin makita yung God na nagpakita kay Moses na known as Angel of the Lord is none other than the Lord Jesus Christ. Ngayon sabi nila, ay hindi, meron na kasing plurality of majesty na ginamit siyang word na natin, amin, kami. Yung word na plurality ng majesty was first mentioned sa monarch noong 12th century by Queen Victoria. Dahil si Queen Victoria ay hindi napasaya doon sa amusement na dinala sa kanya, sabi niya, we are not amused. So, Queen Victoria says, we are not. Doon pa lang unang ginamit ang word na plurality of majesty. Tapos yung iba, pag they made a decision, the king made a decision, is not making a decision by his own. He is also communicating to God. Kaya kapag yung decision niya, yung plurality of majesty, nilalagyan ng we. Pero si Lord, likain natin kasi nandoon yung present ng Father, Son, at ng Holy Spirit. Kaya yung pong plurality of majesty na sinasabi nila sa Genesis 1:26 ay hindi po plurality of majesty but plurality of person. Father, Son, and Holy Spirit. Because again, ulitin ko po, ang Elohim ay God in plural form, plural in persons. Trinity naman, tingnan natin in the New Testament. The time has come that the three distinct persons ng Godhead ay nag-perform sa redemption ng mankind. Therefore, the Godhead na distinct person manifested as Father, Son, and Holy Spirit more clearly in the New Testament. Una, sa Matthew 3:16 and 17, nakita natin yung three persons. Father nag-spoke from heaven. The Holy Spirit came down to the Son na binaptize ng water ni John the Baptizer. At dito natin nakita, merong three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya maliwanag, ang Ama, hindi ang Anak. Ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi ang Ama, hindi ang Anak. Okay? Ang Anak, hindi ang Ama. Hindi ang Holy Spirit. Hindi po siya yung Ama, tapos naging tao, tapos umakit sa langit, nalusaw yung kanyang katawan, nang bumaba naman ay Holy Spirit. Hindi po ganon ang Trinity. Ito po ay doctrine ng oneness. At pag tinignan natin, sa isang okasyon, nandoon yung three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya proof na ang tinuturo ng banal na kasulatan ay one God in three distinct person. Trinity is a belief that there is only one being or one God in three distinct persons. Ulitin ko po ang one God ang Trinity ay one God. Hindi po three gods or three beings. One being in three distinct person. So pag sinabi nating three beings, separate beings po yon, ay three gods na po yon, three theism na po yon. Ang Trinity ay only one God. Kaya tayo po ay monotheistic o monotheism ang ating faith because we only believe in only one being, only one God. So ulitin ko po, ang sino mang magtuturo na kami naniniwala kami three beings kasi three persons, ay mali po yun. Kasi ang one Trinity ay one being in three distinct persons. Okay? Trinity is not about three beings, but only one being, only one God. In the New Testament, though Jesus remained God, kasi siya po yung two nature, God and
human. In his humanity, he is lower than the Father. Kaya tinatawag po sa Diyos na Ama kasi it was in his human status na siya po ay lower than God. At ang God bilang tao, tayo po, ay tumatawag sa Diyos bilang Ama. Pero hindi nangangulugan ng kanyang pagka-Diyos, bumaba. Siya ay Diyos na tao. Tao na Diyos. Pero hindi po siya galing kay Adan bilang tao. Kasi nililinaw kong mabuti. Akala kasi nila si Adan at si Jesus galing sa isang kalagayan. Hindi po. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Si Adan naman ay galing sa Diyos ang hininga, ang buhay, mula sa alabok at siya'y naging tao. Dalawang Adan po yan, magkaiba po. So si Jesus, bagamat siya po ay tao, hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. And in his deity, he is still equal. However, wala po siyang glory nang siya'y bumaba dito sa lupa. Sapagkat nang nasa lupa siya, nag-operate po siya as human, though hindi po siya nag-operate as God. Nag-operate po siya human, sent from the Father, God, the second person, who became human, ayon sa John chapter 1, verse 14. Ito yung paglilinaw sa Philippians 2:5-11. Mga karon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo din naman, na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring sang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sino po yon? Si Kristo Jesus. Okay? And then sabi nito, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos, ng Ama. At siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit, nasa libabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na sa Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano po ang pagkabanggit? Si Kristo Jesus, bagamat Diyos, hindi pinilit ang maging kapantay sa Diyos, kundi, ano sabi doon, nagpakababa at nakita sa kalagayang tao, nagmasunurin sa Diyos at namatay para sa ating kaligtasan. Kaya naman, dinakila ang kanyang pangalan. Ang pangalang Jesus is greater than any other name or any name in heaven, in earth, and under earth. So maliwanag si Jesus po ay nag-perform ng miracle by the anointing of the Holy Spirit, not because He is God, but as a human under the anointing of the Holy Spirit. Acts 10:38, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazareth, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo. Sino yun? Si Jesus na taga Nazareth. Kaya si Jesus ay naging Jesus Christ. Ayon sa prophecy, there will be a Messiah because He was anointed by God, by the Holy Spirit, on the day He was baptized in water ni John the Baptizer. At naglibot ngayon sa buong lugar ng Israel at gumawa ng mabuti at nagpagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Anointing means the presence of God is with you. So ang kanya pong pagmi-ministry, hindi ministry ng God, kundi ministry ng tao na nasa anointing o ilalim ng anointing o pahid ng Espiritu ng Diyos. In His human status, He needs God. The reason He is calling God as Father. But this doesn't mean na He's no longer God, and it doesn't mean na bumaba ang kanyang pagiging Diyos kasi tumawag sa Diyos na Ama. Okay, Diyos pa rin siya, but in the human form, He is lower than God because iniwan niya kanyang glory as God in heaven. Okay? And when He was here on earth, He operates as human, not as God. At kaya yung kanyang kagayan, mababa po talaga sa Ama.
Kaya pag tinanong natin, kung si Jesus ay Diyos, di ba kapantay siya? Yes. But in humanity, being sent by the Father, natural, wala naman pong tataas pa sa nagsugo. Walang anak na tataas pa sa Ama, kundi ang position ay mas mataas ang Ama, mas mataas ang isinugo. At bilang human na connected to God, he called God as Father. Or he called God, God. And mostly, tinawag niya itong Father. Minsan lang siya tumawag ng God when he was separated with the Father when he was on the cross. He called God, my God, why hast thou forsaken me? Because of the sins of the world placed on his physical body, ang Ama po, ang Diyos, ay hindi napanatili yung presence with Him because of the sins of the world. Philippians 2:6, bagaman say, nasaan yung Diyos? Because paano po siya naging Diyos at naging anyong Diyos? Because in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. John chapter 1 verse 14. Kaya yung flesh na God, yun po yung naging human. Kaya si Jesus ay combination ng two natures, deity and humanity. God and man. Na bagaman siya Diyos, hindi inaring sa bagay na nararapat panganan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, pantay ba sila ng Diyos, ng Ama at ng Holy Spirit? Yes. In humanity, no. Because He was just a sender ng God. Now, ngayon, tingnan natin, Trinity at present. Ang Trinity is still working at present. Okay? So, ang Godhead ay present in the ministry. Today, the Godhead. The Father is in heaven, ang throne ay nasa heaven, Acts 7:53, kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. So, let me say this, yung pinatay na deacons, si Stephen ay sinabi ito. Okay? At ang throne ay nasa heaven. Bakit? Sapagkat nandun sa heaven, nang tumingala si Jesus, nakita niya na si Jesus nasa kanan ng Ama. May advocator, may intercessor. Ito po ang role ni Jesus sa atin ngayon while the Father is in the throne. Okay? Nang mga rinig nila, anong ginawa? Nasugatan sila sa puso at sila'y pinagalitan nila ng kanilang ngipin. Ito yung response ng mga tao that time na si Stephen ay nangaral. Why? Because sabi ni Stephen, I saw the Christ in the right hand of God the Father. Okay, sino nga tol? Sino si Kristo Jesus? Namatay. Yaog na buhay na maguli sa mga patay na nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ano raw ang nangyari? Ang Ama nakasa trono, si Christ sa kanan at namamagitan para sa atin. So ito po ang kanilang function ngayon. Today, sa buhay po ng mga mananampalataya. And the Holy Spirit is also fulfilling His function para sa buhay ng mga Kristiyano. John chapter 16:14. Sabi ni Christ, luluwalhatian niya ako sapagkat kukuha siya sa akin at ipapahayag sa inyo. Ang presence na person here on earth today among the believers is ang Holy Spirit. Ang Father nasa throne. Ang Son nasa right hand ng Father. Yung dalawang person nasa heaven. Okay? At ang Holy Spirit present po na ating kasama. Eternity future, ang Trinity. Tingnan natin. The time will come in eternity's future, the humanity of Jesus, the Son, will submit to the Father so that God will be all in all. Okay, sa pagkakataon pong ito, nandiyan ang Son, siya ang Lord. Anong purpose ng Lord? Para pasukuin ang lahat ng dapat pasukuin ng ating Diyos, na ating Ama. At pag dumating ang time, nasuko na ang lahat at ang huli niyang pasusukuin ay kamatayan, the Son also, Jesus, the humanity of Jesus, will submit to God so that God will be all in all. So yung humanity ni Jesus ay mawawala na. Kundi mag-ooperate na ang God na in eternity past ay ganun din po sa eternity future. 1 Corinthians 15:24-28. Ito nakasulat, kung magkagayo darating wakas,
Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, because God is the Father, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, referring to the Lord Jesus Christ. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinanggi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, and that is the Father. At kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, to the Lord Jesus Christ, the God who became man. Kung magkagayon ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So babalik kagaya ng eternity past, yung mangyayari sa eternity future. Yung purpose ng anak, that the God became flesh, the humanity of Christ, will submit to God. So, wala na yung humanity, yung pagiging submission ni Jesus as human, kasi ang magpapunction na ngayon ay God all in all. Yung nature niya bilang God, siya nang ang tawag natin dito, ang maghahari, ang Diyos, ang maghahari, ang lahat sa lahat. Wala nang Son. Ang meron na lang is God all in all. Okay? Yung three distinct person, na Father, Son, Holy Spirit, will go back in eternity in the original state, like in eternity past. In Revelation 22:1, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas saan? Sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Iisa lang hong luklukan. Pero sa isang luklukan na yon, nakita natin na lumalabas ang tubig ng buhay, ang Holy Spirit. Nandoon din po sa luklukan na yon ang Diyos. At nandoon din po ang Kordero or the Lamb of God. Three distinct person in eternity. The water of life representing the Holy Spirit, God the Father, and the Son, who is the Lamb of God in one throne. Yan po ang eternity future. Gaya ng eternity past, may three persons. In the eternity future, may three persons. So there is only one God in three distinct persons. Bilang pagwawakas, everything about God and His work or ministry is Trinity. To deny Trinity is to be misled into all truth. Okay? Halimbawa, ang atin pong kaligtasan ay Trinity. In Ephesians 2:18, nakalagay dito, for through Him, through Jesus, the Son, we have both access to one Spirit, and that's the Holy Spirit, and to the Father. Salvation po natin, because the Father is the destiny. The way is the Son. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father. The Father planned our salvation. Jesus executed this salvation. The Holy Spirit made us real and truth and true our salvation. Kaya, kung walang Trinity, wala pong salvation. Though salvation is through the grace of God, through faith in Christ, so what finished work of Christ happened, but yung pong salvation natin was accomplished by the three distinct person. Kaya kung hindi po natin tatanggapin ang three distinct person ng one God, hindi po tayo makakatanggap. Let me say this, na may misled po tayo. Kaya maraming mga nagtuturo ngayon, kaya po naliligaw ng landas, kasi isang person lang ang kanilang tinatanggap. Ang God po, ulitin ko, ay three distinct person, Father, Son, and Holy Spirit. Sapagkat sa pamamagitan niya, yung Tagalog po na Ephesians 2:18, tayo po'y may pagpasok sa Espiritu rin sa Ama. Pamamagitan niya kay Kristo, makakapasok tayo sa Ama because of the what? Because of the ministration ng Holy Spirit in our present days. Mga kapatid, ulitin ko po, we believe only in one God.
One God, one being, not three beings. One God with three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ito po ang tinatawag nating the blessing and the mystery of the Trinity. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Dito kay Warley Espiritu, sabi niya, when God appeared as a burning bush, He is not bush. When God arrested Jacob, He is not an angel. When God appeared to men as man, He is not a man. He used the creation to deliver His message, and some called it theophany. Yeah, okay yun. Kasi talaga namang nag-appear si Christ, yung God na ang pagkabanggit doon ay angel of the Lord, ay yun yung theophany ng God through the second person, Jesus Christ. Kasi nga, wala pang nakakita sa Diyos, sa Ama. Pero ang Diyos nangungusap na in the Old Testament through the prophet. Pero naging real ang God sapagkat sabi ng 1 John 1:1 na aming narinig, na aming nakita, na aming nahawakan ang buhay na galing sa Diyos. So, God made more real when in Colossians 2:9, sabi doon, the fullness of God is in Him nang siya ay nagkatawang tao. So, ginamit talaga ng God para makalapit sa tao, particularly sa salvation, yung redemption, namatay si Christ, so that men can go back to God. Kasi, for all have sinned and fall short of the glory, nalos ang connection, Bro Russia, ng tao sa Diyos. Kaya kinailangan magkaroon ng tagapamagitan at ang Panginoong Hesukristo. Kaya nakabalik ng tao, pag nanampalataya ka sa kanyang finished work on the cross, you can return to God, and that returning to God is through the Lord Jesus Christ. Walang ibang other way. Kahit anong pangaral ng ibang religion, walang ibang other way. And that is only through the Lord Jesus Christ. At sabi ni Canosa Pele, tanong ko lang po, ang ama po ba at anak niya ay pantay ng kapangyarihan? Sa Godhead, they are all equal in substance, in essence, in nature. Pantay po sila. Pero nung si Jesus bumaba sa lupa, sa John 14, sinabi niya, my Father is greater than me. Totoo yun. Sa operation ng when the second person became human, sent by God the Father, mababa siya. Pero in deity, in divinity, they are all equal. But in humanity, nung siya naging human, ay hindi na sila equal. Mababa talaga ang ating Panginoong Hesukristo. At yung kanyang kapangyarihan sa paggawa ng kanyang mga himala, ito po'y ginawa niya hindi bilang God, kundi bilang human, anointed by God, by the Holy Spirit. Bro Rasha, yun ang ating kasagutan. Okay, follow up ko lang bro sa tanong na yan bro. Yung Okay. pagiging pantay ng anak sa ama. Sa lahat ba ng pagkakataon, sila ay pantay? Kasi, for example, for example, sa JW, isa sa stand nila is si Jesus is mighty God at yung isa naman ay Almighty naman yung Father. At meron ngang sinasabi doon sa Bible, diba, na ang lagi nilang ginagamit na mas dakila ang ama, parang ganun. So, ito nagpapahiwatig daw ito ng pagiging hindi pantay ba? So, anong masasabi mo dito? Sa kadiyusan, let me say this frankly, they are all equal. Pero pagdating na si Jesus ay naging human, iniwan niya yung glory 7 as God, nandito siya as human, empty ng glory ng God, hindi na talaga sila pantay kasi dito, nung siya naging tao, ay mas mataas ang Diyos. Pero sa kay-Diyosan, the Godhead, pantay-pantay sila, whether it is eternity past, present, and eternity future, in the deity, in the divinity, they are all equal.
Pero pagdating na si Jesus ay naging tao, talagang hindi sila pantay. Sapagkat ang pinag-uusapan ni rito, yung kanyang humanity, talagang mas dakila ang Diyos. Kasi there is only one who is great, and that is God. Kaya yung sasabihin nilang mas dakila ang Ama, ang Diyos, totoo yun. Ito ay isang panig o isang bahagi ng kadiyosan. Pero isang panig naman, para sa patungkol sa Panginoong Hesus, siya naman ay Diyos, kapantay ng Ama, naging tao, iniwan ng glory sa heaven, kaya nandito siya, though He is God, He is equal to man. Okay, kagaya kasi natin eh. Ang kaiba lang natin, Panginoon, wala siyang kasalanan. Mas dakila ang Ama na nasa kalangitan. Bakit? Yung throne ng God nasa heaven, si Jesus nasa lupa, doon pa lang sa pag-aari, talagang dakila ang Diyos. Kaya kung ang paniniwala nila, si Jesus ay hindi kapantay sa deity, mali iyon. Sa humanity, hindi talaga kapantay. Tandaan natin, si Jesus may dalawang nature, God and man. In the Godhead, they are all equal. In humanity, hindi talaga equal because He is human. Bro Rasha. Okay, ito yung isa sa objection, bro. Sa family, yung father and son relationship, lagi talaga mas mataas yung father ba? How about ganito, bro, yung sa father and son naman, sa Diyos na Ama at sa kanyang anak, is this ano din na sinasabi nila na dyan pa lang hindi na pantay kasi hindi nga po pwedeng tumaas yung or magkipantay nga yung anak, 'di ba? Dito pa lang sa lupa. So, ganyan, bro. Okay, ganito. In eternity past, kasi hindi natin nakita yung past. Ang past, nag-start siya sa Genesis 1:1, in the beginning, God, Elohim. All of the three person in Elohim ay pantay-pantay. Yung pagiging tao niya, dito na nang nangyari in the New Testament, at yun ang ating nakikita, hindi talaga siya kapantay. New Testament, tandaan natin, yung second person kasi, yung Son, naging human. Hindi talaga sila pantay. Kahit ipagpilitan nila yan, si Jesus, pantay pa rin in His nature as God. Yung divinity, in eternity past, pantay-pantay yung three persons. Pagdating sa yung Jesus, second person, naging tao yung anak, hindi talaga pantay kasi, ulitin ko, yung anak talaga mababa kaysa dun sa ama. Pero it doesn't mean na yung anak, mababa sa ama, tumawag ng Diyos sa ama, hindi na sa Diyos, hindi na siya equal. Alam natin sa Hebrews chapter 1 verse 8, tumawag naman ng ama sa anak. At ang tinawag ng Ama ay ang iyong trono o Diyos. Kinikilala ba ng Ama na yung anak ay Diyos? Oo. Kasi nga, they are all equal in eternity past. Pero sa New Testament na ang second person ay naging human, hindi na talaga sila equal in footage. But yung divinity nila, kahit sa New Testament na si Christ ay both God and human, yung divinity niya, yung deity niya, equal pa rin yun sa Father at sa Holy Spirit. Ang hindi na talaga equal doon at mababa talaga ay yung kanyang humanity. Kaya pagdating sa humanity, talagang tama naman yung tao lang siya. Hindi siya kapantay ng Ama, mas dakila ang Ama. Totoo yun. Kasi nasa human nature siya. Pero yung kanyang divinity, yung deity nature, equal yon with the Father and with the Holy Spirit. So, kaya kung sasabihin nilang mababa ang anak, kasi naging tao Meron ba naman taong humigit pa sa Diyos? Ang Diyos, higit na mataas kaysa sa tao. When He was still on earth, mababa siya, kaya dakilang Ama, mataas ang Ama, hindi talaga sila pantay. Kasi ipapantay mo dyan yung God at saka yung human. Hindi. Ang humanity niya mababa. Pero yung Godhead niya as the second person of God in eternity past, kahit nung siya ay nandito sa lupa, pantay ang kanilang Godhead o yung deity. Yun nga lang, nag-operate siya hindi as God, nag-operate siya as human, kaya mababa ang humanity doon sa kanyang
po ipapantay sa Diyos kasi mataas ang Diyos kaysa sa tao. Pero when it comes sa kanyang divinity o deity, pantay pa rin yan. Yun nga lang, wala siyang glory. Kaya ang prayer niya sa John 17, 1-5, Ama, ibalik mo ng kaluwalhatian na mayroon ako ng kasama kita. That's the glory na mayroon ng Diyos na mayroon siya kasi sabi doon pinili niya ang maging tao, iniwan ng Glory 7 at naging tao dito sa ibabaw ng lupa. But that doesn't mean hindi sila pantay sa divinity or deity. Kaya nga, maliwanag, Colossians 2:9, ang Godhead, pinakilala at ipinakita sa pamamagitan ng anak nang siya ay maging tao. That doesn't mean na siya tao, yung kanyang deity, hindi kapantay ng God. Kapantay pa rin yun, bro. Yung humanity niya, ang hindi kapantay sa glory ng God. No, Father. Okay, question dito bro kay Rian Santos. Good evening po. Sa pananalangin po, pwede po bang gamitin ang sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Okay. Ang prayer ay binigay ni Jesus sa Matthew chapter 6 na mananalangin tayo sa Ama. At i-close natin ito in the name of the Son, Jesus. At ang trabaho ng Holy Spirit, yung ating prayer, dalhin sa throne ng God the Father. At ang trabaho niya, siya ang uploader and downloader. Yung sagot naman ng ating Ama, dalhin sa iyo. So siya yung means and ways para yung prayer natin makarating sa Ama at ang sagot ng Ama makarating sa atin. Yung in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit ay command ni Lord sa water baptism. So kung gagamit ka na in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, merong tamang gamit. Yung Father, Son, and Holy Spirit ay sa water baptism. Yung right address sa Father, right address in prayer ay sa Father. Iko-close ito in Jesus' name at ang trabaho naman ng Holy Spirit, dalhin yung ating prayer. So yun yung biblical teachings na tinuturo when it comes to okay, mga kapatid, naging malinaw po sana sa atin yung teachings ng about Trinity. Nawa, makatulong po ito sa atin para makilala at maunawaan ng Diyos. Ulitin ko po, without the Trinity, mamimislead tayo into all truth. There is only one God that in three distinct persons. So nawa, napagpala po tayo, naging malinaw sa atin ngayong gabi ang mystery ng Trinity. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all.